Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa mga parishioners ng Holy Family, kaya po madaming camera na nasa paligid, ito po ay naka-live stream sa St. Peter Catholic Community Page. Kaya pag nakikita po ninyo yung mukha ninyo sa screen, wag po kayong kakaway ha. Baka mamaya kumaway kayo ha. Yan po ay napapanood yung atin pong live stream sa lahat po ng mga members ng St. Peter Catholic Community all over the Philippines, even all over the world. No? Baka po may mga members din silang nasa ibang bansa na baka po nanonood din sa atin. No? Kasi po, every Sunday, lahat po ng kanilang mga branches ay nakatutok sa kanila pong Sunday Mass. Kaya po nandito sila sa atin para po dito gawin yung kanilang Sunday Mass. Kaya po, welcome natin ang mga taga St. Peter Catholic Community. Sila po yung mga nagsaserve ngayon, yung bumabasa sa misa, sila po yung kumakanta sa misa, at yung pong media na nakikita po ninyo mga nakaitim, sila po yan. At ito pong mga magagandang nasa unahan na ito. No? So sila din po yan. Okay? So baka po may iba pang mga members ng St. Peter, mamaya po i-recognize natin yung kanila pong presence. Okay? Kaya po, welcome po sa Holy Family. Every third Wednesday ay ito na po yung kanilang faithful devotion, no? Na dito sila sa Holy Family magla-live stream ng atin pong misa. Every third Sunday of the month. Sa gospel po na narinig natin ngayon pong 16th Sunday in Ordinary Time, ang mga binasa po ay puro parables, no? Mga kwento kung paano natin mas lubos na maiintindihan, paano ba tayo makararating sa kaharian ng Diyos. Dahil ipinapakilala ng Panginoon sa atin, ano ba ang paraan para makilala natin ang Diyos at maghari ang Diyos sa ating buhay para tayo makarating sa kaharian ng ating Panginoon. No? Sa mga bata, narito, makinig kayo sa akin. Sino ang gustong makarating sa langit? Taas niya ng kamay, gustong makarating sa langit? Very good, no? Mamaya sabihin ko kung paano, no? Nasa akin ang daan, no? Kung paano kakarating, okay? Kaya makikinig kayo sa akin, ha? Para malaman nyo paano kararating. Ako magsasabi ng daan. Sa mga not so young, na katulad ng mga bata, sino po ang gustong makarating sa langit? Taas ng kamay. Very good. Pero hindi muna ngayon. Gusto nyo na ba? Andito ang St. Peter. Biro lang, no? Hindi naman po sa ngayon, no? Pero lahat tayo nangangarap na makarating sa langit. Yan po yung gusto nating marating, mapuntahan. Pero mga kapatid, ang pagdating sa langit ay hindi po instant. Na kapag ikaw ay namatay, diretso sa langit. Hindi po ganun yon. Para makapasok sa langit, dito pa lang sa lupang ginagalawan natin, kinakailangan gawin mo ng langit. Ibig sabihin, yung paraan para makapasok sa langit, dito pa lang sa mundong ginagalawan natin, sisimulan mo na ang paglalakbay para makarating sa langit. Tama? Yun po yung atin pong pagninilayan ngayon. At yun yung gustong ituro ng Panginoon sa atin sa mga pagbasa, lalo na sa mabuting balita na gusto niyang sabihin. Mayroon siya 3 parables. At yung parables, iisa lang ang intensyon ng Diyos. Paano ipakilala ang kanyang kaharian? Paano tayo maghahanda para makarating sa kaharian ng langit? Pero yung kahuli-hulihang bahagi, nung naikwento na ni Jesus yung 3 parables sa mga tao at sa kanyang mga alagad, umuwi na yung mga tao, si Jesus ay pumasok na ng bahay, pero yung kanyang mga alagad ay sumunod. At sabi ng kanyang mga alagad, Lord, ipaliwanag nyo nga sa amin yung kwento tungkol doon sa mabuting binhi at sa masamang damo. Yung weeds among the wheat. Yung parable na yon ay ikwento nyo nga sa amin. Kaya sabi ni Jesus, ito yung kwento niyan.
Ang ibig sabihin, yung may hawak ng binhi at nagtanim ay ang anak ng Diyos. Yung mabuting binhi, yan yung mga taong matuwid at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung masasamang damo, yan yung itinanim ng mga dyablo. Kaya sila'y namumuhay sa kasalanan. Pagdating ng araw, aanihin yan lahat. Pero ang aani ay ang mga anghel ng Diyos. Pagsasama-samahin ang mabuting binhi. Pag ito'y namunga, yung mabuting binhi ay namunga, aanihin, pagsasama-samahin, at dadalhin sa kanyang kamalig. Iyon yung kaharian ng Diyos. Yung masasamang damo, pagkatapos na anihin, kukunin, pagtitipon-tipunin, at susunugin. Sabi ng Panginoon, sa bandang huli ng gospel, ang may pandinig, makinig. Yon ang gustong sabihin ng Panginoon. Kung naiintindihan ninyo, gawin nyo. Yun lamang yung gusto niyang ipaalala. Kung naiintindihan ninyo yung kahulugan ng bawat detalye ng parable, gawin ninyo. Kaya nga pag sinabi sa atin ng Panginoon, lahat itinanim sa iisang lupa. Yung mundong kinagalawan natin, lahat itinanim. At tayo po yung ibig sabihin noon. Tayo po yung sasabi ng Panginoon, may itinanim ako, mabubuti lahat ng aking itinanim. Pero mayroong tumutubong hindi mabuti. May mga masasama ang tubo, may mabubuti ang tubo. At sabi ng mga alagad, doon sa parable, Lord, bakit mayroong tumutubong masasamang damo? Di ba puro mabubuting binhi lang yung tinanim mo? Sabi ni Jesus, habang natutulog, may mga nagtanim ng mga masasamang damo. Yan yung mga evil. At sabi ng mga alagad, bubunutin po ba namin? Sabi ni Jesus, wag. Wag niyong bubunutin. Hayaan niyong tumubo lahat. At yun marahil yung paraan ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon, oo nga ang tinanim ko ay mabubuti, pero bakit may mga ugaling hindi mabubuting lumalabas? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko bubunutin. Kahit mayroong masama na tumutubo dyan, may mabubuting tumutubo dyan, hindi ko bubunutin yung mga masasama. Hahayaan ko silang lumaki kasi baka may chance pang magbago. Ganyan kahaba ang pag-unawa ng Diyos at pasensya ng Diyos sa buhay natin. Kahit minsan nagsisikap tayong gumawa ng mabuti at nakakagawa din tayo paminsan-minsan ng masama, sasabihin ng Panginoon, hindi kita bubunutin agad. Hihintayin ko yung pagbabago mo. Kaya napakabuti ng Panginoon. Wala sa Diyos yung naiinis na nagagalit na, parang sobra na yung paghihintay. Wala sa Kanya yan. Sa Panginoon, mahaba ang pasensya ng Diyos, maawain ang Diyos, na kahit tayo nagkakamali, may hinihintay ang Diyos sa puso at isip nating magbabago tayo. Gusto ng Panginoon sabihin sa atin, magbabago ka pa. Kaya mo pang magsisi, kaya mo pang baguhin yung mga pagkakamali mo kasi alam ko gusto mong makarating sa aking kaharian. Kaya nga mga kapatid, pag tinanong natin yung ating mga sarili, kamusta na kaya ang tubo? Sige nga po, kahit tahimik lang, kausapin nyo ng sarili ninyo, kamusta na ang tubo nyo? Ano sa tingin ninyo mas tumutubo? Tumutubo yung sungay o hindi? Tumutubo ba yung mga mas maraming kasalanan ba tayo nagagawa sa buhay o mas mabubuti yung nagagawa natin sa buhay? Kasi baka mamaya malapit na anihan. At sabi ng Panginoon, kapag inani, kung ang tubo ay masamang damo, pupagi pa naman ng Panginoon, aanihin pa rin naman niya yung masamang damo. Yun nga lang, ang paglalagyan, sunugan, hindi kaharian ng Diyos. At marahil, pagtatanungin ko ulit kayo ngayon, sino gustong masunog? Hindi ho yung cremated, ha? No? Sino ho gustong mapunta doon sa apoy ng impyerno dahil hindi namuhay sa kabutihan?
For sure, wala. Wala sa ating gustong makarating sa apoy ng impyerno para sunugin. Lahat tayo gusto nating makarating doon sa kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon, binibigyan tayo ng chance para magbago. Pero wag natin sasayangin yung pagkakataon na yon. Wag natin sasayangin na mauubos ang oras natin sa mundong ito na wala tayong ginawang pagbabago sa buhay natin. Kasi darating ang araw, pag tayo ay inani na ng Diyos at sa tingin ng Diyos, masamang damo ang kinabilangan natin, walang pwedeng sabihin, Lord, pwede ba ng second chance? Kapag nasa langit na, hindi naman, pag nasa harap ka na ng Diyos, hindi naman pwedeng sasabihin ng Diyos, sige, babalik ulit kita. Wala naman pong ganun Pag nasa harap na ng Diyos, hukuman na yon. Sasabihin na ng Panginoon kung saan tayo ilalagay. Kaya ngayon pa lang, hanggat nabubuhay tayo, hanggat tumutubo pa tayo, hanggat hinihintay pa ng Diyos yung ating pagtubo at ang pag-ani sa atin, baka meron ng pwedeng baguhin. Baka kinakailangan ng palitan yung mga maling gawa sa mabubuting gawa. Para pagdating ng araw, lahat tayo aanihin ng Panginoon at dadalhin sa Kanyang kaharian. Kaya nga mga kapatid, ngayon pong 16th Sunday in Ordinary Time, yan po ang ipapaalala ng Diyos sa atin. Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon, no? Na baka tayo sa impyerno mapunta dahil meron pang isang pwedeng puntahan. Iyan ay ang kaharian ng Diyos. Hindi po mahirap makarating sa kaharian ng Diyos kung ang puso natin ay laging nakatuon at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito yung grasya na lagi nating hihilingin. Kapag nagkakamali, dalhin tayo ng Diyos sa grasya ng pagpapatawad at pagsisisi para lagi tayong nasa tabi ng ating Panginoon at ginagawa ang Kanyang kalooban. Amen.